May isang lugar ngayon sa mundo na isang maling galaw lang ay pwede nang magkadigmaan. Sa unang tingin parang normal lang ang lahat. May mga barkong dumadaan sa dagat, may mga eroplano sa langit, may mga leader na nagsasalita sa TV. Pero sa likod ng mga balitang ito, may mas seryosong nangyayari. Sa Persian Gulf, dalawang malalaking bansa ang magkatapat. Wala pang nagpapaputok, pero pareho silang naghahanda. Mas dumarami ang mga barko, mas dumarami ang mga fighter jet, mas lumalakas ang mga babala. Hindi ito basta pagpapakita lang ng lakas. Isa itong malinaw na senyales na handa silang kumilos anumang oras. Kapag may isang maling desisyon at may isang missile na pinakawalan, maaaring tuluyan itong humantong sa digmaan. Sa video na ito, titingnan natin kung bakit dumoble ang presensya ng Amerika sa Persian Gulf at kung ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Kaya naman simulan na natin. Paulit-ulit na binalaan ng Iran. Ilang beses nang sinabi ng United States na kapag hindi sumunod ang Tehran, may darating na mabigat na kapalit. Ngayon parang paparating na ang kapalit na yun. Dahan-dahang nagdaragdag ang Amerika ng mga barkong pandigma malapit sa Iran. Hindi ito basta paglalayag lang. Isa itong malinaw na pagpapakita ng lakas. At habang dumarami ang puwersa ng Amerika sa lugar, mas tumitindi ang tensyon. Parang isang sitwasyon na isang maling galaw lang pwede nang magkadigmaan. At kung mangyari iyon, may plano ang US para masiguro na sila ang mananalo. Pag-uusapan natin ang planong iyon mamaya. Pero unahin muna natin ang nangyayari sa dagat. Noong February 12, iniulat ng The New York Times na ipinadala ng Amerika ang aircraft carrier na USS Gerald R. Ford mula Caribbean papuntang Middle East. Hindi ito saglit na pagbisita. Ayon sa ulat, hindi pa babalik sa base ang carrier bago mag-April at maaaring umabot pa hanggang May. Sasama kasi ito sa isa pang carrier na nasa lugar na, ang USS Abraham Lincoln. Kung pamilyar ang pangalang iyon, may dahilan. Ilang linggo na ang nakalipas, nasa Persian Gulf na ang USS Abraham Lincoln bilang bahagi ng presyon ng Amerika sa Iran. Ngayon dumoble ang kanilang puwersa. Hindi ito basta dagdag na barko lang. Isa itong malinaw na babala. Dalawang bagay ang ipinapakita ng United States, lakas at karanasan. Ayon sa Military Times, kamakailan lang ay sumali ang USS Gerald R. Ford sa operasyon ng Amerika laban sa Venezuela noong January. Ang operasyong iyon ang nagresulta sa pagkakahuli ng dating Pangulo ng bansa. Ibig sabihin hindi na bago sa tunay na operasyon ng crew ng carrier na ito. May karanasan na sila. Alam nila kung paano kumilos sa totoong operasyon. At para sa Iran, hindi ito magandang balita. Ayon kay Max Afterburner, kahit wala itong F-35 jets, hindi iyon problema dahil may sapat na F-35 jets ang USS Abraham Lincoln. Ang USS Gerald R. Ford ay may dalang FA-18 strike fighters at EA-18G Growlers. Ang FA-18 ang magiging pangunahing eroplano para sa mga pag-atake. Samantala, ang EA-18G Growlers ay isang eroplano para sa electronic warfare. Kaya nitong guluhin ng radar at komunikasyon ng kalaban. Kung gumamit ang Iran ng maraming drone ng sabay-sabay, malaking tulong ang Growlers para sirain ang koordinasyon ng mga ito. Kapag pinagsama ang dalawang aircraft carrier, mas dadami ang kayang ipadala na eroplano. Ayon kay Afterburner, tataas ito ng mga 33%. Ibig sabihin, mas maraming eroplano ang makakalipad, mas maraming pag-atake ang pwedeng gawin bawat araw. At mas tuloy-tuloy ang kanilang operasyon. Kung magsisimula ang unang pag-atake mula sa himpapawid, malamang ang USS Abraham Lincoln ang manguna. Pero para magpatuloy ang operasyon at tuluyang pahinain ng depensa at pamunuan ng militar ng Iran, mahalaga ang presensya ng USS Gerald R. Ford. Ayon din sa BBC, mahalaga ang pagdating ng ikalawang carrier kung lalala ang sitwasyon. Maaaring isipin ng iba na wala namang aircraft carrier ang Iran. Totoo iyon. Pero hindi lang ito laban ng barko laban sa barko. Ang mas malaking banta ay ang tinatawag na asymmetric warfare. Maaring gumamit ang Iran ng iba't ibang paraan ng pag-atake tulad ng ballistic missiles, maraming drone na sabay-sabay lumilipad, mga missile na kayang tumama sa barko at paggulo sa radar at komunikasyon. Hindi lang para umatake ang dalawang carrier. Nariyan din sila para magdepensa. May maraming patong ng proteksyon at may reserba kung sakaling may tamaan. At kaya nilang ipagpatuloy ang operasyon kahit may unang pag-atake mula sa kalaban. Malinaw ang mensahe at handa ang kanilang mga puwersa. Pero wala pang opisyal na digmaan.
Ang ganitong pagpapadala ng mga puwersa ay madalas ginagawa para magbabala. Ipinapakita nila ang kanilang kakayahan bago pa man magpasya kung talagang aatake. Pero habang dumarami ang mga barko, eroplano at matitinding pahayag, mas lumiliit ang pagitan ng presyon at tunay na labanan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang tinatawag ng ilan na Phase 2 at kung paano gagamitin ng US ang lakas na ito kung tuluyang sumiklab ang digmaan. Hindi ito katulad ng nangyari sa Venezuela kung saan mabilis lang nagsimula at natapos ang operasyon. Iba ang sitwasyon pagdating sa Iran. May ilan na nag-iisip na inuulit lang ng US ang dati nilang ginawa laban sa Venezuela. Pero maraming bagay ang iba ngayon. Mas malaki at mas handa ang militar ng Iran kumpara sa Venezuela noon. Hindi ito bansang madaling talunin. Bukod dito, kailangan ding isipin ng Estados Unidos ang mga kaalyado nito sa gitnang silangan tulad ng Qatar, Jordan, Israel at Bahrain. May mga kasunduan sila sa Amerika at nag-aalala sila kung sakaling gumanti ang Iran. Kaya ang pagdating ng USS Gerald R. Ford sa Persian Gulf ay hindi lang simpleng pagpapakita ng lakas. Isa itong malinaw na pagdagdag ng puwersa para sa isang laban na nais ng Estados Unidos na matapos agad. Pero maaaring hindi ganoon kadali ang mangyari. Para maintindihan kung bakit kailangan nating balikan kung ano ang nagtulak sa matinding pressure na ito. Ang dahilan ay ang mga maaaring mangyari kung walang kasunduan. Matagal nang nag-uusap ang Estados Unidos at Iran tungkol sa isang bagong nuclear deal. Gusto ng Amerika ang kasunduang ito para pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapons. Noong February 12, sinabi ni US President Donald Trump na kung hindi papayag ang Iran sa isang deal, may darating na mabigat na kapalit. Ayon sa kanya, kailangang magkaroon ng kasunduan. Kung hindi ay magiging napakahirap ng kahihinatnan para sa Iran. Noong panahong iyon, may mga ulat na iniisip ni Trump na magpadala ng pangalawang aircraft carrier sa Persian Gulf kung hindi bibilis ang pag-uusap. At ngayon malinaw na naisagawa na ang hakbang na yon. Binanggit din ni Trump ang susunod na hakbang na tinawag niyang Phase 2. Ayon sa mga ulat, ito ay paghahanda para sa mas malawak na aksyong militar laban sa Iran. Wala pang opisyal na detalye pero ang posibilidad ng pag-atake ay pinag-uusapan na sa White House at ng mga tagapayo sa seguridad. Ayon sa The Times of Israel, sinabi ni Trump kay Prime Minister Benjamin Netanyahu na susuportahan ng Amerika ang Israel kung pipiliin nitong umatake sa Iran sakaling mabigo ang pag-uusap. Samantala, sinabi ni Netanyahu na nagdududa siya sa posibilidad ng isang kasunduan. Para sa kanya, hindi raw maaasahan ng Iran pagdating sa pagtupad ng mga pangako nito. Sa madaling salita, tila magkasama ang US at Israel sa pagpapakita ng matatag na posisyon laban sa Iran. Habang tumitindi ang presyon, patuloy pa rin ang paggawa at pagpapalakas ng ballistic missiles ng Iran ayon sa mga eksperto. Batay sa mga larawan mula sa satellite, may mga lugar na inaayos at pinapalakas muli lalo na ang ilang nuclear at military sites na dati nang tinamaan ng pag-atake. Ipinapakita nito na patuloy nilang pinapaganda ang kanilang kakayahan. Ipinapakita nito na kahit may pag-uusap pa, may mga tao sa pamahalaan ng Tehran na patuloy na pinapalakas ang kanilang kakayahan. At ang mga nangyayaring ito, ang pagdaragdag ng maraming puwersa, ang pagdating ng pangalawang aircraft carrier, at ang matitinding pahayag tungkol sa posibleng aksyong militar ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito basta simpleng pagdiin o presyon lang. Ipinapakita nito na mataas na ang tensyon. Habang may pag-uusap, sabay din ang pagdaragdag ng puwersang militar. Ibig sabihin seryoso ang mga lider ng Estados Unidos sa kanilang mga babala. Ngayon mas naiintindihan kung bakit lalo pang umiinit ang sitwasyon. Ayon sa The New York Times, habang nagdadagdag ng puwersa ang Estados Unidos malapit sa Iran at pinag-iisipan ni President Donald Trump ang panibagong aksyong militar, may isang bagay na malinaw. Kung aatake ang Amerika, malamang nagaganti ang Iran gamit ang ballistic missiles na maaring tumama sa Israel at sa mga base ng US sa lugar. Ibig sabihin, hindi ito isang panig lang ang gagalaw. May magiging sagot at hindi lang nuclear talks ang dahilan ng tensyon. May isa pang malaking issue. Ang marahas na pagtugon ng pamahalaan ng Iran sa mga protesta na nangyari noong huling bahagi ng 2025. Ang mga protesta ay nanawagan ng pagbabago sa pamahalaan. Pero mabilis itong pinahinto ng mga autoridad. Ayon sa BBC noong January 14, nagbabala si Trump na magkakaroon ng matinding aksyon kung papatayin ng pamahalaan ng Iran ang mga bilanggo o mga sumali sa protesta. Noong panahong iyon, tinatayang mahigit 2,400 na ang namatay.
pero may mga ulat na mas mataas pa ang bilang. Ayon sa Iran International, may mga dokumentong nagsasabing higit sa 36,500 at 500 ang napatay sa unang malawakang crackdown noong January 8 hanggang January 9. Mahalagang tandaan na ang bilang na ito ay hindi pa nakukumpirma ng lahat ng international groups, pero malinaw na malaki ang naging operasyon laban sa mga nagprotesta. Kung totoo ang ganitong kataas na bilang, para itong direktang pagsuway sa babala ng Amerika. Ayon kay Afterburner, para itong paghamon sa US na kumilos, lalo na kung pagbabatayan ng tono ng mga pahayag mula sa Tehran. Hindi rin nakakatulong ang mga kilos ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. May lumabas na video na ibinahagi ng India Eye News sa X. Makikita roon ang mga miyembro ng IRGC na nakatipon sa isang malaking barko na mukhang dating container ship na ginawang military platform. Sa video, sabay-sabay silang sumigaw ng Death to America. Propaganda lang ba ito o seryosong paghahanda para sa mas malaking laban? Mahirap sabihin. Pero malinaw ang mensahe. Hindi basta uurong ang Iran. At ang sagot ng US, nagpadala ito ng pangalawang aircraft carrier sa Persian Gulf. Bakit dalawa ang aircraft carrier? Kahit walang sariling aircraft carrier ang Iran, hindi ibig sabihin na hindi ito banta. Hindi ito basta dagdag lakas lang. Paghahanda ito laban sa tinatawag na asymmetric warfare. Ayon kay Afterburner, kung magkakaroon ng digmaan, malamang hindi haharap ang Iran sa US sa tradisyonal na laban ng hukbong dagat. Gagamit sila ng ibang paraan ng pag-atake. Sa halip, maaring gumamit ang Iran ng iba't ibang paraan ng depensa at pag-atake. Kasama rito ang mga air defense system tulad ng S-300 at posibleng S-400, libo-libong attack drones tulad ng Shahed 136 at mga decoy drone para guluhin ang radar ng kalaban. Ang layunin nila ay lituhin ang depensa ng mga carrier ng Amerika, gawing mahirap ang paglipad ng mga eroplano para umatake, at magpadala ng sabay-sabay na missiles at drones para ma-overwhelm ang kanilang depensa. Dito pumapasok ang electronic warfare, ang EA-18 Growlers na dala ng USS Gerald R. Ford ay hindi lang pang display. Dalubhasa ang mga ito sa paggulo ng radar at komunikasyon ng kalaban. Kaya nilang putulin ng koordinasyon ng air defenses. Sa modernong digmaan, hindi lang bala at missile ang mahalaga. Mahalaga rin ang signal, radar at komunikasyon. Kung sino ang may control dito, siya ang may mas malaking chance na manalo. Pero may mas delikadong bahagi pa. Hindi lang drones at missiles ang hawak ng Iran. Mayroon din silang mga air defense system at posibleng mga armas na kayang tumarget ng mga fighter jet tulad ng FA-18 na dala ng USS Gerald R. Ford. Ibig sabihin, hindi basta makakalipad at makakapag-atake ang mga eroplano ng Amerika nang walang sagot mula sa kalaban. Ayon sa WIO News, isang malinaw na taktika ng Iran ay hindi direktang labanan ang Amerika sa malawak na dagat. Sa halip, guguluhin nila ito sa mas makikitid na daanan. Isa sa pinakamahalagang lugar dito ay ang Strait of Hormuz. Bahagi ng kipot na ito ay nasa kontrol ng Iran. Dahil makitid ang lugar, mas madaling gamitin ng mabilis na bangka, mga missile na panira ng barko, mga sea mine at maraming drone ng sabay-sabay. Kapag isinama pa ang mga kaalyadong grupo tulad ng Houthis na kilala sa sabay-sabay na pagpapalipad ng drone at iba pang fighters na maaring gumamit ng mabilis na bangka bilang panggulo, mas nagiging komplikado ang sitwasyon. Kung isang carrier lang ang nasa lugar, mahirap itong kontrolin. Pero kapag dalawa ang aircraft carrier sa Persian Gulf, nagbabago ang sitwasyon. Kapag dalawa ang carrier, mapipilitang pumili ang Iran. Dalawa lang ang pwedeng mangyari. Una, ituon nila ang lahat ng puwersa sa isang carrier. Kapag ginawa nila yon, malaya ang pangalawa na umatake. Ikalawa, hahatiin nila ang kanilang atensyon. Kung hahatiin ng Iran ang kanilang puwersa, mas madali para sa dalawang carrier na magdepensa at maghanda ng kontra-atake. Sa madaling salita, hindi lang para magdagdag ng lakas ang presensya ng dalawang carrier. Layunin din nitong pilitin ng Iran na magkamali sa paggamit ng kanilang mga puwersa. Naniniwala ang Iran na mayroon silang tinatawag na carrier killer strategy kahit wala silang barkong kayang tumapat sa lakas ng isang US aircraft carrier at ng mga kasamang barko nito. Pero dito dapat mag-ingat ang Amerika. Kahit gaano kalakas ang isang militar, pwedeng magkamali. Sa modernong digmaan, isang pagkakamali lang. Isang grupo ng drone na hindi inaasahan o isang missile na nakalusot, maaaring magbago ang takbo ng laban.
Kaya malinaw ang mensahe ng US sa pagpapadala ng dalawang carrier. Handa silang umatake ng mabilis at malakas at handa rin silang harapin ang anumang sagot ng kalaban. Ngayon dumako tayo sa susunod na mahalagang bahagi, ang strike plan ng Amerika. Hindi ito basta simpleng pag-atake at pag-alis. Hindi ito katulad ng Operation Midnight Hammer na isang beses lang umatake at pagkatapos ay tapos na. Ayon sa Reuters noong February 13, may dalawang opisyal ng US na nagsabi na kung magkakaroon ng aksyon laban sa Iran, mas seryoso at mas malawak ito kaysa sa mga nakaraang insidente. Hindi raw ito isang beses lang na pag-atake. Posible itong tumagal ng ilang linggo. Ibig sabihin hindi lang ilang missile site ang tatamaan. Maaring kasama sa plano ang mga gusali ng seguridad, mahahalagang pasilidad ng gobyerno, mga command center at iba pang military installations. Mas masalimuot ang plano at mas malalim ang layunin. Kung kakailanganin, handa ang US na pahinain ang mismong istruktura ng kapangyarihan ng pamahalaan. May ilan ang nagtatanong kung magpapadala ba ang US ng mga sundalo sa lupa ng Iran. Ayon sa modern diplomacy, hindi pabor si President Trump sa pagpapadala ng ground troops. Pero sinabi ng White House na lahat ng opsyon ay bukas pa rin. Kaya may maliit na posibilidad na mangyari iyon. Pero sa ngayon ang pinakamalamang na unang hakbang ay pag-atake mula sa himpapawid gamit ang mga aircraft carrier. Magmumula ang mga pag-atake sa USS Gerald R. Ford at USS Abraham Lincoln. Layunin nitong sirain ang pangunahing pasilidad militar ng Iran sa unang mga linggo. Ayon kay Max Afterburner, kumpleto na ang kailangan ng US para gawin ito. At para sa kanya, ang F-35 jets na nasa USS Abraham Lincoln ang mangunguna sa unang yugto. Ang F-35 ay isang modernong fighter jet na mahirap makita sa radar. Kaya nitong pumasok sa lugar na mabigat ang depensa at sirain ang mga air defense system bago pa makapag-react ang kalaban. Kung sakaling sumiklab ang digmaan, malamang dito magsisimula ang unang pag-atake. Tahimik, mabilis at may layuning pahinain agad ang kakayahan ng Iran bago pa ito makabawi. Ngayon tingnan natin kung paano maaaring magsimula ang unang pag-atake. Ayon sa paliwanag ni Max Afterburner, ang unang gagalaw ay ang F-35 jets na nasa USS Abraham Lincoln. Ang F-35 ay isang modernong fighter jet na mahirap makita sa radar. Mas tago ito kumpara sa mga mas lumang eroplano. Kaya nitong lumipad ng napakabilis, pero hindi bilis ang pinakamalaking lakas nito. Ang tunay na lakas ng F-35 ay ang kakayahan nitong pumasok sa mga lugar na mabigat ang depensa at umatake sa matitibay na target, kabilang ang mga pasilidad sa ilalim ng lupa na protektado ng maraming air defense system. Kung may unang target, malamang kasama rito ang mga underground nuclear site ng Iran, tulad ng mga tinamaan noong Operation Midnight Hammer. Sa unang yugto, ang trabaho ng F-35 ay tanggalin ang depensa ng kalaban. Sisirain nito ang mga radar, puputulin ng communication at command systems, at magbubukas ito ng ligtas na daan sa himpapawid para sa susunod na mga eroplano. Kapag humina na ang depensa, saka papasok ang FA-18 jets mula sa USS Gerald R. Ford. Hindi stealth ang FA-18 jets, kaya mas madali itong makita sa radar. Pero marami itong kayang gawin. Kaya nitong magdala ng malalaking bomba. Kaya nitong magpakawala ng missiles. Kaya rin itong tumulong sa mga tropa sa lupa kung kinakailangan. At kung kailangan, maaari ring itong tumulong sa communication ng mga special operations teams na nasa ground. Sa madaling salita, ang F-35 ang magbubukas ng daan. Ang FA-18 ang papasok at tatapos sa trabaho. Hindi lang eroplano ang gagamitin. Ayon kay Afterburner, kayang magpakawala ng Tomahawk cruise missiles ang mga barkong kasama ng dalawang carrier. Ang Tomahawk ay missile na kayang tumama sa target kahit mula sa napakalayong distansya. Habang abala ang depensa ng Iran sa F-35 at FA-18, maaring sabay na umatake ang mga missile mula sa dagat. Kapag pinagsama ang stealth jets, fighter jets at cruise missiles, napakalakas ng puwersang haharapin ng Iran. Pero hindi lang pangatake ang dala ng mga carrier. Mayroon din silang E-2D Hawkeye. Isa itong eroplano na may malakas na radar. Kaya nitong makakita ng papalapit na banta mula sa malayo. Kaya rin nitong i-coordinate ang galaw ng ibang eroplano. Sa modernong digmaan, mahalaga ang impormasyon. Kung sino ang unang makakita, siya ang may lamang. Nagbigay ng halimbawa si Afterburner. Isipin mo na may 30 mabilis na bangka at 60 drone na mababa ang lipad.
Galing sila sa iba't ibang direksyon at sabay-sabay na papalapit sa carrier group. Ang goal nila ay palibutan at guluhin ang depensa. Sa ganitong sitwasyon, papasok ang EA-18G Growlers. Gagamitin nila ang kanilang kagamitan para guluhin ang communication at guidance systems ng mga drone para mawala ang koordinasyon ng pag-atake. Kapag nagtagumpay ang pag-jam, mawawala ang koordinasyon ng mga drone. Magiging mas madali silang pabagsakin. Pero hindi lang mga carrier ang maaaring targetin. Hindi rin basta uupo ang Iran. Bukod sa pag-atake sa mga barko gamit ang drones at missiles, maaari rin nilang targetin ang mga base ng US sa Middle East. May mga pahayag na kung aatakihin sila ng Amerika, hindi nila kayang tumama diretso sa mainland US. Kaya ang posibleng target nila ay ang mga base ng Amerika sa rehiyon. Pero may problema sa ganitong plano. Una, may sariling depensa ang mga base na yon. Hindi sila madaling tamaan. Oo, maaaring may makalusot. Pero bawat drone na ipadala sa base ay isang drone na hindi inatake ang carrier. Ibig sabihin, hahatiin nila ang kanilang puwersa. Ikalawa, sa mga nakaraang insidente, umaasa ang Iran sa sabay-sabay na pagpapakawala ng ballistic missiles mula sa malayo. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan nilang bantayan ng dagat at lupa ng sabay. At sa digmaan, kapag hati ang atensyon, mas tumataas ang tsansang magkamali. Kung mangyari man ang digmaan, hindi ito magiging simpleng palitan lang ng missiles. Ito ay magiging mabilis, komplikado at high-tech na laban. At dito pumapasok ang mas mahalagang punto. Sa mga nakaraang pagkakataon, may isang advantage ang Iran. Kaya nilang magpakawala ng ballistic missiles mula sa malayo nang hindi agad nasasagot. Nang tanungin siya tungkol sa posibilidad na magbago ang pamahalaan sa Iran, sinabi niya na maaaring iyon ang best thing that could happen. Hindi iyon basta simpleng pahayag. At lahat ng ito ay nangyayari ilang araw bago ang bagong nuclear talks. Mas lalo pang umiinit ang sitwasyon dahil nakatakdang mag-usap muli ang dalawang panig sa February 17 sa Geneva. Kasama sa pag-uusap ang mga kinatawan ng US, kabilang sina Jared Kushner at Steve Witkoff. Kahit may pagdami ng barko at eroplano sa rehiyon, malinaw na gusto pa rin ng Amerika na magkaroon ng kasunduan. Ayon kay Marco Rubio, mahirap ang usapan pero hindi imposible. May tahimik ding mensahe mula sa Iran. Ayon sa BBC noong February 15, sinabi ni Majid Takhtravanchi, Deputy Foreign Minister ng Iran, na nasa Amerika ang susunod na hakbang. Aniya kung seryoso ang US, maaari pa rin daw silang makarating sa isang kasunduan. Ngayon may isang mahalagang tanong, ito ba ay taktika lang? O naramdaman na ng Iran ang bigat ng presensya ng dalawang aircraft carrier sa kanilang harapan? Posibleng ang pagdating ng USS Gerald R. Ford mismo ang nagbago ng tono ng usapan. Ano ang nakataya? Kung magtagumpay ang usapan sa February 17, maaaring bumaba ang tensyon. Pero kung mabigo ito, ang kapalit ay maaaring isang mas malawak at mas matagal na military campaign. Isang operasyon na pwedeng tumagal ng ilang linggo at magdulot ng malaking pinsala sa military infrastructure ng Iran. Hindi ito maliit na issue at hindi rin ito simpleng palitan lang ng missile. Ang epekto nito ay maaaring maramdaman sa buong Middle East at hindi lang iyon. Ang posibleng digmaan sa Iran ay hindi lang usapin ng Amerika at Iran. Maaari ring itong makaapekto sa mga desisyon ng Russia at sa kilos ni Vladimir Putin sa ibang bahagi ng mundo. Pero iyon ay para sa isa pang mas malalim na talakayan. Sa ngayon nakatutok ang mundo sa February 17, isang petsa na maaaring magdala ng kasunduan o magbukas ng pinto sa isang digmaang matagal nang nakaabang. Sa huli, hindi lang ito tungkol sa mga barko at missile. Tungkol ito sa mga desisyong pwedeng makaapekto sa milyon-milyong tao. Habang tumataas ang tensyon, isang maling galaw lang ang pwedeng magbago ng lahat. Sana piliin ng mga leader ang pag-uusap kaysa sa gulo. Dahil kapag nagsimula ang digmaan, hindi lang isang bansa ang maaapektuhan, kundi maraming pamilya sa buong rehiyon. At kapag nangyari iyon, hindi na ito simpleng balita lang. Makikita at mararanasan ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming tao. Kaya habang may oras pa, mas mabuting piliin ang kapayapaan kaysa sa laban.